nagpapasalamat ako, binigyan ako ng pagkakataon na mailatag ko din yung doktrina ng Simbahang Katolika, do na hindi naman Catholic platform to, pero maraming salamat po sa inyong pagrespeto at paggalang pa rin sa paniniwala ng mga iba't ibang mga tao, no. Ako po si Sanrio, isa po akong Catholic faith defender, hindi po ako kasali sa organization, ha, ikaklaro ko lang. Catholic faith defender because ako ay raised as a Catholic, baptized as a Catholic, at isa akong Katoliko, kaya isa po akong CFD. Kaya sana po ay sa mga hindi Katoliko at sa Katoliko, tayo ay mag-focus sa aking presentasyon. So na hindi ako nakapag-review dahil kakauwi ko lang din. Hindi talaga ako nakapag-aral dahil sunod-sunod po yung mga naging issue ko din, no, sa aming simbahan. Pero ibibigay ko yung best ko para sa maintindihan nyo rin yung aral namin. Well, etong platform na ito ay hindi para mang-usig o i-destroy yung faith ng iba. Share lang tayo ng faith, love lang, at sana ay makuha ninyo yung point ko at ginagalang ko din naman po sa yung mga hindi maniniwala sa akin. Yun po, salamat po kuya. Okay, sige. Maraming salamat Sanrio sa iyong introduction, and bago ko tulong ibigay sa iyo para mag-present ka, again, binibigyang linaw lang po ni Sanrio, no, hindi po siya kabilang doon sa organization na tinatawag natin CFD. But still, we can consider him or her as a CFD dahil po tagapagtanggol siya ng pananampalatayang Katoliko. So it doesn't matter kung ikaw ay involved dun sa org or not. If you are a member of the Catholic at pinagtatanggol mo ang pananampalataya nila, then you are a CFD. So once again, sa mga viewers po natin, welcome po kayo, at hahayaan, bibigyan po natin ng pagkakataon si Sanrio na magbigay ng kapahayagan ng kanyang doktrina, no, para po meron tayong matutunan kasi po maraming mga ibang relihiyon atake ng atake pero hindi naman nauunawaan ng tama yung stand ng kanilang inaataking paniniwala. Now, ang purpose nga po nito ay pakikipag-aralan lang, maunawaan lang natin kung ano ba talaga yung kanilang stand sa apostolic succession. Gusto ko tong topic na to kaya talaga naghanap ako ng isang Katoliko na po pwedeng magpahayag nito, no? So malaya po tayong makakapagtanong mamaya kay Sanrio, and of course ako rin Sanrio, no, kung ayong panghintulutan ay makapagtanong din base doon sa mga iyong pahayag. So sa mga kaibigan nating Katoliko, welcome po kayong makinig, welcome po kayong makipag-aralan, at sa mga sinasabi nga na protestante, no, sa mga kapananampalataya natin, sa mga apostolic churches, welcome po tayo at malaya po tayo makakapagtanong mamaya. Comment or gusto niyo pumasok sa live, wala pong problema, pero again, wala pong atake dito. Ito po ay purely for educational purpose lang. So, sige po, Sanrio, binibigay ko na po sa inyo ang programa. Wait lang po kuya, wait lang po I-share ko lang po muna yung Okay, sige. Okay, live. Sige. Feel free to share the live, ano? Parang tinag ko na rin tinag na rin kita. So, sa mga viewers po natin, feel free to share the live para po mas marami tayong ma-reach, at mas marami pa, sana maging interactive yung ating live stream, no, hanggang sa matapos. May mga tanungan, ayun. So willing naman pong sumagot si Sanrio sa mga katanungan natin, but again, wag po natin atakihin yung pananampalatayang Katoliko. Sa iba sigurong platform you can do it, but dito sa platform purely for educational purposes lang. Mag-aralan lang tayo, intindihin natin yung stand ng bawat isa. But in this moment, binibigay ko po yung pagkakataon sa ating kaibigan na si Sanrio bilang isang Catholic faith defender, no, para magpahayag po ng kanilang paniniwala, para din makapagtanong tayo ng akma doon sa kanyang ipipresent. Okay ka na po ba, Sanrio? Okay, medyo naghang yata si yung ating guest, no? So again, welcome po sa program natin. Feel free to share our live stream at welcome po tayo, no, makinig, ayan, at magtanong po later on. So maging puno ng pag-aaral po ang show po na ito natin for in this session. So welcome mga kaibigan nating mga Katoliko, welcome. So okay ka na, Sanrio? Okay na po. Okay. So binibigay ko na po kay Sanrio para po sa kanyang pagpapahayag. Wait lang po.
Ayan, magandang hapon po sa inyo mga kapanalig. No, pasensya na medyo na late. Kasi hinanda ko pa yung mga babasahin ko para sa paglalatag. Okay. Ang paksa natin ngayon, Apostolic Succession ng Catholic Church. So ano ba yung stand ng Simbahang Katolika patungkol sa Apostolic Succession natin? Tatandaan natin mga kapanalig, si Kristo ay nag-utos sa mga alagad na pumunta sa lahat ng mga bansa. At ito ay mababasa sa Matthew 28 verse 19. Kaya nga, humayo kayo at turuan ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Mateo 28 versikulo 19. Sa aklat ng Bagong Tipan, may mga ibang lugar at lokal na simbahan na binanggit kung saan nangaral ang mga apostol at ang kanilang mga naging disipulo. Karamihan sa mga lugar dito sa Bagong Tipan o yung mga bansa na napuntahan ng mga apostol ay dating mga pagano. So hindi sila Kristiyano. At sa katunayan, no, nakakatuwa ding naman na ipaalam kung ano ang nangyari sa mga lugar na napuntahan ng mga alagad during that time. At hindi yun mga Protestant, ha? Yung mga bansa na napuntahan ng mga alagad ay hindi po Protestanteng bansa. Yun po ay mga bayan ng mga pagano. Ngayon, ipapaliwanag ko sa inyo yung pagsisimula ng Apostolic Succession at pagkalat ng aral ng ating simbahan. Ang Apostolic Succession, unang-una, dapat ito ay saklaw sa True Church. At ang True Church na ito ay mababasa natin sa Matthew 16 verse 18. Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. At ang pintuan ng Hades ay kailanman hindi makakapanaig laban dito. Si Kristo ay nagtayo o nagtatag ng iglesia, sabi sa Mateo 16 verse 18. So nasan ba tong iglesia na ito? At saan lugar tong Matthew 16 verse 18? Ito ay naganap sa Caesarea Philippi sa bayan ng Jerusalem. Doon dapat magsisimula ang faith mo sa Jerusalem. Why? Because the apostles, they are Jewish. Christ is a Jewish, Virgin Mary is a Jewish, and Joseph is a Jewish. So dapat ang faith natin ay nagmula sa Jewish country, which is Israel, sa bayan ng Jerusalem. Now, yung nag-utos si Kristo na si Pedro ay kanyang inatasan bilang pamahalaan ang iglesyang iiwan ni Christ sa mga Kristiyano na mababasa sa Matthew 16 verse 19, anuman ang talian mo sa lupa, tatalian sa langit. Anuman ang kalagan mo sa lupa, kakalagan sa langit. Authority, which is magisterium ng Catholic Church na tinatawag. Nung ito ay binigay kay Pedro, sa pamamagitan ni Kristo, ang authority na to o yung susi ng langit o yung tinatawag din nating Davidic Key. Yung binigay ito kay Peter, si Kristo ay nag-utos sa mga apostol at maging sa kanilang disipulo. Anong sabi? Matthew 28 verse 19. Kaya nga, humayo kayo at turuan ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. At yung mga lokal, yung mga lugar na nasa Bagong Tipan ay mga Katolikong simbahan. Una, sa Gawa 11 verse 26. At nang siya ay matagpuan niya, dinala niya siya sa Antioquia. Nangyari na sa buong isang taon sila ay nakipagtipon sa buong iglesia. Sila ay nagturo sa maraming tao. Ang mga alagad ay unang tinawag na mga Kristiyano sa Antioquia. Itong simbahan ng Antioquia o Church of Antioch matatagpuan sa bansang Turkey. Ito ay dating bahagi ng sinaunang Syria at ito ay dating pagano na ngayon ay simbahang Katoliko na sinakop ng mga Muslim. Ito yan, yung Turkey, dyan yan yung Church of Antioch. Catholic Church yan. Kinubkob ng Ottoman Empire under ng Islam na ngayon ay Islam country na. No? Now, dito tayo sa Gawa 28 verse 13. Nagpatuloy kami ng paglalakbay at dumating sa Regio. Kinabukasan umihip ang hangin mula sa timog at nakarating kami sa Puteoli sa loob lamang ng 2 araw. So dito sa Gawa 28 verse 13, may tinutukoy rito na simbahan ng Puteoli.
Itong Puteoli na ito ay dating bayan ng mga pagano na ngayon ay Kristiyanong bansa na pinamumunuan ng simbahang Katolika na siyang napuntahan ng mga alagad. Dito sa Gawa 28 verse 14, Regium Italy, may natagpuan kami roong mga kapatid at iniyayahan nila kaming tumigil doon ng 1 linggo. Mula rooy, pinagpatuloy namin ang mga huling bahagi ng aming paglalakbay hanggang makarating kami sa Roma. So dito sa Regium na to, na mababasa sa Gawa 28 verse 14, simbahang Katoliko din yan, na dating bayan ng mga pagano. Dito tayo sa Syracuse, Italy. Gawa 28 verse 12. Dumaong kami sa Siracusa at tumigil doon ng 3 araw. Yung Siracusa o yung simbahan ng Siracusa, dati yung bayan ng mga pagano na na-convert ng mga apostol sa ilalim ng Catholic Church na ngayon yan ay simbahang Katolika. Okay, dito tayo sa Roma. Bayan ng Roma na makikita sa Italia. Rome 1 verse 7, sa inyong lahat na nasa Roma, mga minamahalang Diyos at tinawag upang maging banal, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at Panginoong Hesukristo. Ang simbahan na nasa Roma, which is ang Vatican, ay simbahang Katolika na isa sa mga napuntahan ng mga alagad. Espanya, may simbahan ng Espanya. Roma 15:24. Inaasahan kong magkita-kita tayo pagdaan ko riyan papuntang Espanya. Inaasahan ko rin ako'y tutulungan ninyong makarating doon matapos nating magkasama-sama ng sandaling panahon. Alam naman po natin na ang Pilipinas ay kinonvert ng Spain. Sila nagdagdala ng Christianity sa Pilipinas, kaya tayo naging Kristiyanong bansa na which is ang Pilipinas noon ay bayan ng mga pagano. At merong simbahan ng Espanya na binanggit sa Biblia na which is ang nakatatag sa Spain at kinikilalang Christianity doon, only the Catholic Church. Malta, Gawa 28, versikulo 1, nang makaligtas na kami, nalaman namin ang pulong iyon ay tinawag na Malta. Yung bayan ng Malta na dating bayan ng mga pagano ngayon ay simbahang Katoliko na siyang kinonvert ng mga apostles under ng apostolic succession. Okay, dito tayo. Malta, nasa na ba ako? Corinto, Greece, mga Gawa 18 verse 1. Pagkatapos ng mga bagay na ito, si Pablo ay umalis sa Atenas at pumunta sa Corinto. So yung bayan ng Corinto na dating mga pagano, yan ay bayan ng mga Kristiyano ngayon. At ang simbahang kinikilala dyan ay walang iba kundi ang simbahang Katolika. So hindi ko nalalahatin kung ano yung mga simbahan pa na na-convert ng mga apostles nung sila ay naglalakbay para mas lalo nating masiksik. Okay. Batay sa history, ang mga lokal na simbahan at mga lugar na binanggit sa Bagong Tipan ay naging mga Kristiyanong Katolikong bayan sa unang 600 taon ng Christianity. At ang mga bansa ng Greece at Turkey, yan ang paboritong puntahan ni Apostol Pablo, na siyang apostol ng mga hentil. Pag sinabing apostol ng mga hentil, siya ang kauna-unahang apostol ng mga hentil na hindi Hudyo. Kasi ang 12 apostles Jewish yan. Though na Jewish si Pablo, siya ay may dugong Jewish, pero siya ay citizen ng Roma, kaya siya ay tinawag na Gentile. Dito sa bayan ng Greece, o yung meron tong tinatawag na Hellenic Republic, makikita dyan ang lungsod ng Athens, Thessalonica, at Philippi. Ang bansang ito ay dating pagano, sumasamba sa kanilang mga Diyos na Grego. Nang ito ay marating ni Apostol Pablo, siya ay nangaral sa mga bansang ito at ito ay naging Kristiyanong Katolikong bansa. Hindi po nag-convert ang mga apostles ng Protestant. Ang kino-convert noon, mga pagano, hindi po Protestant. No? Ngayon, dito tayo sa Turkey, paboritong puntahan ni Apostol Pablo. Sa modernong panahong bansa na tinatawag na Turkey, yan ay tawag noon na Asia Minor o Asia Minor o Anatolia. Yan ang pangalan ng Turkey noon. Sa bansang Turkey naman, makikita natin ang Ephesus, Galatia, Constantinople na which is Istanbul ngayon. Ang Turkey ay dating bastion ng Kristyanismo sa Europa.
kasama ang Roma. Isa yan sa malalaking Kristiyanong bansa, ang Turkey, pero kinubkob ng mga Muslim at ito ay naging Islam country. May 7 simbahan na binabanggit sa Aklat ng Pahayag, no? Ito yung tinatawag na Efeso, Esmirna, Pergamo, Thyatira, Sardis, Philadelphia, at Laodicea. Mababasa yan sa Pahayag 1:11. Sinabi nito, ako ang Alpha at Omega, ang simula at ang wakas. Isulat mo sa isang aklat ang anumang iyong makikita at ibadala mo ito sa mga iglesia na nasa Asia. Ano yung iglesia na nasa Asia? Ito yung Efeso, Esmirna, Pergamo, Thyatira, Sardis, Philadelphia, at Laodicea. Ito yung 7 simbahan na Katolikong simbahan mismo sa aktual na kasaysayan. Hindi po yan Protestant churches. Yung mga churches na mababasa natin sa New Testament, they are Catholic churches. Why? Because of the apostolic succession. So dito tayo ngayon sa gusto kong ipagdiinan sa inyo. Ano ba ang apostolic succession? Ano ba yung papacy? Tayo ay nagkaroon ng apostolic succession because of the authority. Ito yung pagpapasa-pasa ng mga otoridad para magpatuloy ang relihiyong Kristyanismo. Kumbaga pagpapasa-pasa ng kapangyarihan. Alam nating lahat na nasa atin ang labi ni San Pedro. Hindi niya pwedeng hindi maipasa ang authority. Why? Mapuputo lang Christianity. Kinakailangan may magpatuloy sa pamumuno ng simbahan. Parang Pilipinas, hindi pa pwede na si Emilio Aguinaldo lang ang may titulong president. Kailangan niyang ipasa yan. Bakit? Mawawalan tayo ng mamumuno. Ganon din sa simbahan. Pinapasa-pasa ang authority na which is naging apostolic succession para maipagpatuloy ang pamamahala sa iglesyang iniwan ni Christ. At alam naman natin na ang labi ni San Pedro ay nasa simbahang Katolika, nasa Basilika, nasa Roma. At itong authority na ito na ipinasa-pasa niya sa mga Santo Papa na tinatawag natin ay nagpatuloy hanggang sa ngayon. Tayong mga Katoliko, hindi tayo pwedeng maging Bible alone. The Catholic Church was built and founded, wala pang Bible. Kaya kung tayo ay bubuuin ng Bible, sinong bubuo ng Bible kung buo na? Kinakailangan ang iyong pananampalataya ay nagsimula sa panahon na wala pang Bible. Kasi tayo yung bubuo ng Bible eh. Kapag kayo ay binuo ng Bible, kung yung mga pananampalataya nyo ay binuo lang ng Biblia, paano kayo magkakaroon ng faith kung wala pang Bible? Ang faith natin ay hindi lang dapat nakasaklaw sa Bible. Dahil during that time ng mga apostles, they never used a Bible. They used a Torah, Tanakh, Septuagint, yung mga lumang tipan or the books of Moses, yung Pentateuch. Yan yung mga ginagamit nila. Pero during that time, wala pang New Testament. Kasi kung nauna ang Bible kesa sa faith mo, sinong bubuo ng New Testament? Saan nyo kukunin ang inyong baptism? Na which is yan ay kinakailangan tanggapin ng bawat Kristiyano. Yan ay required. So dapat ang baptism magsisimula sa panahon na wala pang Protestant at wala pang Bible. Kaya nga sabi ni Christ, di ba, inutusan niya yung mga alagad na pumunta sa lahat ng mga bansa at magbautismo sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. During that time, wala pang Bible. So dapat ang baptism nagsisimula sa panahon na wala pang Bible. At itong baptism na to, nagkaroon ng apostolic succession. Itong apostolic succession ay nagugat yung baptism. Nagano po kuya? Narinig ko yung boses ko. Narinig ang boses mo medyo choppy. Hindi naman nagdo-double, nagka-choppy-choppy lang. Sige bro. Bakit ko naririnig ko? Teka lang. Ayan. Choppy po ba ako? Okay na, Senrio. Okay na.
yung apostolic succession ay nagsimula sa baptism. Hindi ka pwedeng magkaroon ng apostolic succession kung wala kang baptism. At ang baptism ng Catholic Church para magkaroon ng apostolic succession, yan ay pinasimula ni Christ. Kasi nung si Christ, after the baptism sa Ilog Jordan, nagbabautismo na si Christ. At isa sa mga nabautismuhan ni Christ, syempre yung kanyang mga alagad. At dahil may baptism na tinanggap ang mga apostles, ito ay pinamahagi naman nila sa ibang tao. Yan ang tinatawag na authority. And during that time, wala pong Bible. Kaya dapat ang faith natin bilang isang Kristiyano ay magsisimula sa panahon na hindi pa buo ang Bible. Doon dapat yan mag-uugat kasi ang bautismo nagsimula sa wala pang Biblia. Kaya tayo nagkaroon ng apostolic succession. Kaya di ba ang mga pope natin kapag nagre-retired o namatay, hindi ba't nagbibigay tayo ng basbas na ito ang Santo Papa na dapat nyong ihalal? Ito yung mga pagpipili ang Santo Papa. Yan yung tinatawag na authority dahil meron silang tinanggap na baptism. At yung baptism na tinanggap nila ang siyang ipinamamahagi sa aming mga Katoliko, yung mga bibinyagan o yung mga magko-convert into Catholic. At dahil sa ganitong pamamaraan na pagtanggap natin ng bautismo, dito nabuo ang apostolic succession. Kinakailangan ang faith mo ay kaya mong i-connect sa bayan ng Jerusalem. Hindi tayo pwedeng mag-claim na, ay, dito sa aklat ng Mateo, kami yan. Ay, sa Roma 16 verse 16, INC, kami yan. Hindi pwedeng ganon. Na direkta at literal mong i-connect na ikaw yon. Kinakailangan, meron kang katibayan na yung sitas na nakapaloob doon ay kayo sa pamamagitan ng kasaysayan. Kasi wala pa yung mga sitas na yan, ang Christianity ay umiiral na. Hindi tayo pwedeng mag-direct to the point sa mga tao na, oy, kami yan, INC yan, Roma 16 verse 16, ay sa aklat ng Korinto, Iglesia ng Diyos, MCGI yan. Hindi pwedeng ganon. Ang bawat verses na mababasa natin sa Bible, meron niyang tinatawag na exegetical context. Pag sinabing exegetical context, merong dahilan kung bakit yun ang nakasulat. Meron lagi yung kasaysayan. Hindi yan basta-basta inilagay ng Catholic Church para unawain natin ng literal. Ang bawat talata at ang bawat sitas na nasa Bible ay may dahilan bakit ganon ang pagkakasulat. At yung pagkakasulat na yan na nasa Biblia, ang siyang dapat nating inaalam, bakit ba ganyan ang inilagay? Always remember na ang Bible bago siya makompile, merong almost 300 books na pinagpilian. At mapalad, no? At mapalad na tayo ay nakapamili ng 72 books. Hindi yan dapat bawas. 72 books o 73 books. Yung talagang Bibliyang na-compiled, hindi yan pwedeng bawasan. Kasi tayo dapat ay babase dun sa bumuo, hindi sa nag-translate. Iba kasi yung nag-translate. Nag-translate kasi meron silang pinagkuhaan. At ang pinagkuhaan nila, yung bumuo ng Bible, which is the Catholic Church. Kung ang Catholic Church ay nakapag-compile ng 73 books, yan dapat ang ating gamitin, hindi bawas. At lalong-lalo na ang Bible na na-compiled, na pinagbabasihan ng bawat mananampalatayang Kristiyano, that is not a Protestant book. That is a Catholic book. The Catholic Church compiled the Bible under the early Christian fathers, Saint Jerome, Pope Damaso, no, yung iba't ibang tao na maraming naging ambag sa pagkakakompile ng Bible, sila dapat ang una nating titignan. So kapag tayo ay magbabasa ng Bible at para ma-distinguish that your faith ay nakasulat sa Bible, we must first understand the exegetical context of every chapters and verses. Ang lahat ng mga nakasulat sa Bible ay may dahilan kung bakit ganyan ang pagkakasalaysay. Yung mga lugar na mababasa natin sa New Testament, dapat din nating alamin. Katoliko ba yung nandoon sa lugar na yon o Protestant? Just like the Matthew 16 verse 18, Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. At ang pintuan ng Hades ay hindi makakapanaig laban dito.
Sinasabi nila, itatayo ko aking iglesia. Ay, iglesia ni Kristo to, aking iglesia. Pero, hindi nila inisip, saan naganap? Saan nangyari ang Matthew 16 verse 18? Saan siya nagtatag? Dapat alam din natin ang mga eksaktong lokasyon kung saan nagtatag ng iglesia si Christ. Hindi lang tayo basta-basta may nabasang itatayo ko aking iglesia. Iglesia ni Kristo yan. Kami yan. Hindi ganon. Alamin muna natin, Matthew 16 verse 18, itatayo ko aking iglesia. Saan nangyari? Sa Jerusalem. Kung sa Jerusalem, saan sa Jerusalem? Hindi lang dapat sapat na Jerusalem lang ang alam nyo. Saan sa Jerusalem? Maraming maraming bayan ng Jerusalem. Sa Caesarea Philippi. Anong meron sa Caesarea Philippi? Yan ay dating bayan ng mga pagano na ngayon ay Kristiyanong bayan. Ano ngayong pananampalataya ng Kristiyano ang kinikilala sa Caesarea Philippi? Only the Catholic Church. We must first understand yung mga history kung saan naganap ang Christianity. Hindi lang tayo basta claim lang ng claim na kami yan, eto ang faith namin, walang Katoliko. That's wrong. Dapat marunong tayong mag-analyze. Marunong tayong pag-aralan yung bawat sitwasyon na eto bang sa Matthew 16 verse 18, itatayo ni Kristo ang kanyang iglesia? Saan ba to? Sino ngayon ang Kristiyano na kinikilala sa Jerusalem? Sa Jerusalem pala ito nangyari. Sino ang kinikilala? Jerusalem is a monistic religion. Pag sinabing monistic religion, naniniwala sa iisang Diyos. At ang monistic religion na nasa Jerusalem, Islam, Judaism, and the Catholic Church. Wala na pong iba. Hindi po kinikilala ang Protestant doon kasi monistic religion at wala po dong sect registration. Paano sila magpaparegistered? Bawal. So doon pa lang, sa pagkakaugat, para malaman natin ang apostolic succession, dapat doon pa lang, alam mo na kung saan nagsimula ang Christianity. Tatandaan natin, ang Christianity ay hindi foreigner. Hindi yan si Ellen G. White na Amerikana, hindi yan si Felix Manalo na Pilipino, hindi si Eli Soriano na Kapampangan. No. Jewish. Dapat nandoon nagsimula kayo sa Jewish country because Jesus Christ was a Jewish. The apostles, they are Jewish. So dapat ang faith mo ay mula sa bansang Jewish, mula sa Jerusalem. If your faith ay hindi mula sa bayan ng Jerusalem, ang tanong, saan galing yung faith mo? Dapat galing yan sa bayan ni Christ. Lagi tayong sisiksik at pupunta sa bayan ni Christ. Ano bang meron sa bayan ni Christ? Sino bang Kristiyanong kinikilala dito? Dapat alamin natin at pag-aralan natin ang history ng Christianity sa Israel. Ang history ng Christianity sa Jerusalem, wag lang tayong claim ng claim na ang founder si Felix Manalo, which is Filipino. Saan galing yung faith niya? Sa Pilipinas. Saan ba si Kristo? Sa Jerusalem. Ano ba nasa Jerusalem? Mga Jewish people. So dapat Jewish people. At sila yung magdadala ng pananampalataya papunta sa mga hentil. Ang Pilipinas, ang Espanya, ang iba't ibang bansa dito sa Asia, tayo ay mga hentil na bansa. At ang Christianity sa mga hentil na bansa ay dinala ng mga mananampalatayang Hudyo. Kaya dapat ang faith mo, kahit sang bansa ka pa, kaya mo yang iugnay sa mga Hudyo. Kaya mo yang iugnay sa bansang Hudyo dahil ang nagpakapako at namatay sa krus ay isang Hudyo. Hudyo si Christ, ang pananampalatayang Kristiyano ay mula sa pananampalataya ng mga Hudyo. At dahil mula sa pananampalataya ng mga Hudyo, ito ay dapat mula sa bayan ng mga Hudyo. At itong bayan ng mga Hudyong ito na kung saan si Kristo ay nangaral, dapat ito ay makikita sa bayan ng Jerusalem. At itong bayan ng Jerusalem na kung saan si Kristo ay nagtatag ng iglesia para kumalat ang Christianity sa iba't ibang panig ng bansa, ito ay matatagpuan sa Caesarea Philippi. Ang Caesarea Philippi na kung saan naganap ang Matthew 16 verse 18, itatayo ko ang aking iglesia, ang kinikilalang Kristiyano doon, Katolikong simbahan. At dahil sa Katolikong simbahan, ang kinikilala doon, yan ang naging dahilan kung bakit nagkaroon ng bagong tipan. Bakit?
Dahil tanging ang simbahang Katoliko lamang ang siyang nakakaalam at kayang magpatunay at magpatibay sa mga naging pamumuhay at kasaysayan ng mga alagad, ng kanilang mga disciples at ng mga sinaunang Kristiyano sa panahon na wala pang Biblia. Kaya ang Katolik, yan yung naglagay ng mga chapters, ng mga verses, pinangalanan, Biblia tawag dito. Kaya Katolik ang nakakaalam na bakit ganito ang pagkakasulat. Dapat alam natin ang tinatawag na exegetical context. Well, sa akin kasi, on my part, when it comes to Protestant, hindi naman ako totally against sa kanila. Kasi meron din naman silang mga aral na angkop din sa simbahang Katolika. May mga Protestant na naniniwala sa Trinity, may mga Protestant na naniniwala Jesus Christ is a God, na which is, yun ang pinagpapasalamat ko na kahit sila ay Protestant, meron mga aral ng simbahan na na-adapt din nila, na-adapt. Kasi always remember this, the 12 apostles, they are not Protestant. We have to admit it. Kaya wala kayong apostolic succession. Ang Protestantism ay pinasimulan ni Martin Luther. Ang Protestantism ay pinasimulan ng isang German. Hindi po siya Hudyo. Dati, ang masakit pa, si Martin Luther ay dati pang Bible scholar at theologian ng Catholic Church. Dahil sa maraming pagtutol niya sa katuruan ng simbahan, siya ay nagtatag ng sarili niyang kongregasyon na tinatawag natin Lutheran Church. Yan ang First Protestant. Kaya pinagpapatibay ko sa inyo na ang apostolic succession ng Catholic Church, they are not Protestant. Wala pang pangalang Catholic, meron ng iglesyang itinatag. Kaya nga the word Catholic was invented by Saint Ignatius na mababasa din natin sa New Testament. San niya binanggit? San niya nangyari? Church of Antioch. Kahit sa lahat ng kasaysayan, wala po talagang pangalan ng Catholic Church noon. Yung mga apostles, nung sila'y nangangaral, ang tawag sa kanila is kahal. Pag sinabing kahal, congregations. Tinawag silang the way. Tinawag silang the saints. Yan ang tawag sa kanila. Wala namang pangalang Catholic noon eh. Kasi ang tinatag ni Christ, walang pangalan. Why? Para hindi magamit ng mga magtatatag ng sekta yung tunay na iglesia. Kaya siya ay nag-iwan ng iglesyang walang pangalan. At dahil dumadami ang heresy during the time of Saint Ignacio, napilitan siyang bigyan ng label ang iglesyang walang pangalan dahil nagkakaroon ng confusions. Because during their times, ang mga sinaunang Kristiyano ay nagtatalo-talo regarding sa kung anong tama na doktrina. Isa sa pinagtalunan dyan, yung Eucharist, yung Trinity, pinagtatalunan yan. At dahil nagkaroon ng mga heretical noon, katulad ni Arius, heretiko yan. Si Tertullian, naging heretiko din yan. Dahil nagkaroon sila ng kanya-kanyang mga opinyon. Ayon sa aral, dahil wala pang Bible noon eh. Wala silang pagbabasihan. Kaya ang labanan noon, nung wala pang Bible, opinyon sa opinyon, manunulat sa manunulat. Kaya ang daming magagaling na manunulat na Kristiyano noon. Sila ay nagbibigay ng sariling suhestyon na siyang hindi naman pumasok sa pamantayan ng mga namumuno sa mga simbahan noon na wala pang pangalan. Kaya ang ginawa ni San Ignacio, eto ang simbahan na tatag ni Christ, Catholic. Para alam nila kung saan yung laban sa turo ng simbahan na which is Catholic. Kaya nga ang tawag sa inyo sa hindi Katoliko is Protestant. They are protesting something dun sa doctrines ng isang simbahan. At never nagtatag si Christ ng Protestant. Hindi sinabi ni Christ doon sa Matthew 16 verse 18, itatayo ko ay Protestant. Kasi kung Protestant ang tatag ni Christ, bakit doon sa lugar ng Caesarea Philippi, wala pong Protestant doon? Lahat naka-apartment, lahat naka-condominium. Kung Protestant ang tatag ni church ni Christ, kung Protestante ang tinatag ni Christ na church is Protestant, dapat po, pag pumunta tayo sa bayan ni Kristo, dapat po may mga Protestant churches doon.
Isa yun sa pagpapatibay at pagpapatunay. At alam naman din po natin na ang 12 apostles ay namatay sa ilalim mismo ng simbahang Katolika. No? Dito po tayo sa halimbawa si Apostle James. Si Apostle James ay namartir 44 to 45 AD. No? James, the Apostle of the Lord, was the second recorded martyrs after Christ's death. Stephen was the first. His death is recorded in Acts 12 verse 2, where it says of Herod Agrippa, he killed James, the brother of John, with the sword. Pinatay si James ng hari ng pagano na si Agrippa. Now, both Clement of Alexandria and Eusebius, which is ayon sa Ecclesiastical History 11 volume 2, report that after seeing the courage and unrecanting spirit of James, the executioner was so convinced of Christ's resurrection that he was executed with him. We actually do have some biblical scriptures to back up this one. From Acts chapter 12 to 1 to 2, now about the time Herod the king stretched forth his hands to vex certain of the church, and he killed James, the brother of John, with the sword. And that's that Herod was a bad dude. Herod execute Apostle James the Greater in Agrippa. At ito kung saan na-execute si James ay nasa pamamahala ng Catholic Church. Hindi po yan Protestant. Dito tayo kay Pedro. Peter was martyred 64 AD. Meron kaming mga history niyan. Bakit? Dahil ang kanilang mga bangkay ay nasa Katoliko. Although Peter denied Christ 3 times just before the crucifixion, after the resurrection, he was willing to be martyred for his belief in John 21 verse 18 to 19. Jesus even told Peter how he would die. Truly, truly, I say to you, when you were young, you used to dress yourself and walk wherever you wanted. But when you are old, you will stretch out your hands, and another will dress you and carry you where you do not want to go. This is said to show by what kind of death he was to glorify God. And after saying this, he said to him, "Follow me." Now, according to Eusebius, Peter thought himself unworthy to be crucified in the same manner as his master, and asked to be crucified head downward. Dapat ipapako siya na sa krus katulad ng kay Christ, but he refused. Wag niyo akong ipako na ganyan. Hindi ko yan, hindi ako karapat dapat. Ibaliktad nyo. Kaya siya pinako ng pabaliktad. At ang katawan ni Peter ay nasa Vatican mismo. Si Andrew, San Andres, siya ay minartir 70 AD. Andrew, who introduced his brother Peter to Christ, was martyred 6 years after Peter. After preaching Christ's resurrection to the Scythians and Thracians, he too was crucified for his faith. As Hippolytus tells us, Andrew was hung on an olive tree at Patriae, a town in Achakaya. Andrew is mentioned much in the Bible, and there even less information available about the circumstances of his death. But here's what the National Geographic has to say about it. Ayon sa National Geographic, according to 15th century religious historian Dorman Newman, Andrew, the brother of Peter, went to Patras in western Greece in 69 AD, where the Roman proconsul Aegeates debated religion with him. Aegeates tried to convince Andrew to forsake Christianity, so that he would not have to torture and execute him. But when that didn't work, apparently, he decided to give Andrew the full treatment. Andrew was scourged and then tied rather than nailed to the cross, so that he would suffer for a longer time before dying. Andrew lived for 2 days, during which he preached to passerby. Roman proconsul Aegeates tortured and executed him. Pinatay at minartir si San Andres sa Western Greece dahil sa pakikipagdebate sa mga pagano. At siya ay ibinitin sa puno, no? At talagang hindi siya pinatay directly, inunti-unti ang kanyang kamatayan. At habang siya ay nakasabit doon sa puno, siya ay nangangaral ng nangangaral. 2 araw ang tinagal ni
San Andres na nakalambitin doon sa puno bago siya namatay. At yung lugar na yon na kung saan namatay si San Andres, yan ay kinatitirikan ng Catholic Church. Dito tayo kay Tomas, pinatay 70 AD. Thomas Martyrdom, the method of execution, paano siya pinatay? Thomas was known as Doubting Thomas because of his reluctance to believe to the other apostles' witness of the resurrection. In John 20 verse 25, Thomas states, "Unless I see in his hand the mark of the nails, and place my finger into the mark of the nails, and place my hand into his side, I will never believe." Siya yung nagsabi na kaya hanggat di ko nakikita si Christ, hindi ko natutusok-tusok yung palad niya na talagang siya yung pinako, hindi ako maniniwala. Pagkatapos na makita ni Tomas si Christ, after this, Christ appeared to Thomas and he believed unto death. Thomas sealed his testimony as he was thrust through with fine spears, tormented with red-hot plates, and burned alive. Namatay siya sa sibat at sinunog ng buhay. At ito si Tomas, ang kanyang labi ay nasa pangangalaga ng simbahang Katolika at hindi po Protestant. Dito tayo kay Philip, namatay 54 AD. Christ corrected Philip when in John 14 verse 8 to 9, he asked, Philip said to him, "Lord, show us the Father, and it is enough for us." Jesus said to him, "Have I been with you so long, and you still do not know me? Philip, whoever has seen me has seen the Father. How can you say, show us the Father?" Philip saw the glory of Christ after the resurrection. Isa si Philip sa nakakita ng muling pagkabuhay ni Christ and was undoubtedly amazed at Christ's response to his request. Philip evangelized in Phrygia, where hostile Jews had him tortured and then crucified. Philip died in the hands of the hostile Jews in Phrygia. Hindi po Protestant, no? Hostile Jews, mga Jewish na hindi Kristiyano. Pinatay, no? Pinatay siya doon sa Phrygia. At yung Phrygia na yan, ngayon ay bansang Katoliko, hindi Protestante. Dito tayo kay Mateo. Martyr 60 to 70 AD. Si Mateo ay isang tax collector. Desperately wanted the Jews to accept Christ. He was really desperate, wanted the Jews to accept Christ. He wrote the gospel according to Matthew about 10 years before his death. Within its pages, one can see the faith for which he spilled his blood. In Matthew 28 verse 20, the resurrected Christ says, "And behold, I am with you always to the end of the age." These comforting words like sustained Matthew when he was beheaded at Nad-Dabar. Dito sa Nad-Dabar, kung saan si Mateo ay pinugutan ng ulo, ay bayan na ngayon ng mga Katoliko. Okay. Dito tayo kay Bartolome. Nathaniel o si Bartolome. Namatay 70 AD. Bartolome, whose name means the gift of God, was truly given as a gift to the church through his martyrdom. In John 1 verse 49, Nathanael was the first to profess Christ. Nathanael answered him, "Rabbi, you are the Son of God. You are the King of Israel." He later paid for this profession through a hideous death. Unwilling to recant his proclamation of a risen Christ, he was flayed and then crucified. Talagang pinanindigan niya sa mga pagano bago patay si Bartolome na si Kristo ay muling nabuhay. Si Kristo ay Diyos at siya'y muling nabuhay. Ipinagsisigawan niya sa bayan ng mga pagano. Kahit siya ay pinako, pinatay sa pamamagitan ng crucifixion, Bartolome ay sumisigaw, "Christ was risen and Christ is God." At itong lugar na to, kung saan ipinako si Bartolome, ay ang nakatatag dyan, simbahang Katoliko, hindi Protestante. Okay, dito tayo kay James the Lesser. Siya'y namatay 63 AD.
that he was cast down from the temple, that he was being beaten to death with fuller's club after the fall. James was the appointed head of the Jerusalem church for many years after Christ's death. He undoubtedly came in contact with many hostile Jews who na mababasa sa Matthew 27 verse 25 said, "And all the people answered, His blood be on us and on our children." To force James to deny Christ's resurrection, these men positioned him at the top of the temple of Jerusalem, in Jerusalem, unwilling to deny that he knew to be true. James was cast down from the temple and finally beaten to death with a fuller's club to the head. Dahil sa gusto ng mga Hudyo na hindi Kristiyano na i-deny ni James the Lesser na si Kristo ay muling nabuhay, siya ay pinatay sa pamamagitan ng paghataw-hataw sa kanya, lalo na sa ulo. James the Lesser was beaten to death para lang i-proclaim Jesus Christ was risen. Jesus Christ is God. At ito ay nangyari sa Jerusalem. At ang Jerusalem na bansa, ang kinikilala doon ay ang Catholic Church. Kaya ang bangkay ni James the Lesser ay nasa pamamahala ng Catholic Church, because the Catholic Church, we have an apostolic succession. Dito tayo kay Simon the Zealot. Siya ay namatay 74 AD. Simon was a Jewish zealot who strived to set his people free from Roman oppression. After he saw with his own eyes that Christ had been resurrected, he became a zealot of the gospel. Historians and the history tells of the many places Simon proclaimed the good news of Christ's resurrection. At ang mga napuntahan ni Simon na siyang kinonvert para maging Kristiyano na noon ay paganong bansa, ito ang Egypt, Cyrene, Africa, Mauritania, Britannia, Libya, at Persia. Si Simon the Zealot, his martyrdom brought about by a governor in Syria, verified his testimony for Christ. Apostle Simon died in the hands of pagan at Protestant, pagan governor in Syria. Pinatay si Simon the Zealot dahil gusto ng mga pagano na itakwil niya si Kristo. Pero hindi pumayag si Simon. Lumaban. Ay, hindi pwede nakipagdebate sa mga pagano. Dinibati niya ang gobernador ng Syria. Anong ginawa dito kay Simon the Zealot? Tinatay. Minartir. Dito tayo sa ipinalit kay Judas Iscariote, Judas Tadeo. Siya ay namatay 72 AD, no? Namatay. In John 14 verse 22, Judas asked Jesus, Judas Tadeo, not Iscariote. Judas asked Jesus, said to him, Lord, how is it that you will manifest yourself to us and not to the world? So nag-usap sila ni Christ, isa sa kanyang mga apostles. After itong si Judas Tadeos, after he witnessed Christ's resurrection, Judas knew the answer. He preached the risen Christ in the midst of pagan priests in Mesopotamia. He eventually beaten to death with sticks, showing to the world that Christ was indeed Lord and God. So itong si Judas Tadeo ay nagpunta sa bayan ng Mesopotamia. At itong Mesopotamia, during that time, bayan ng mga pagano. Doon siya nangaral. Pinagsigawan niya sa gitna, nakikipagdebate siya doon na, oy, si Kristo muling nabuhay. Si Kristo ay Diyos. Ay nagalit niya yun yung Mesopotamia. Anong sabi? Itakwil mo yan. Huwag kang maniniwala. Anong ginawa kay Judas Tadeo? Pinatay. Saan? Sa palo, sa bugbog. He was beaten to death.
No? Pinatay siya sa ilalim ng mga paring pagano. At ano yung umiiral na pananampalataya sa bayan ng Mesopotamia ngayon? Only the one Holy Apostolic Catholic Church. Yan ang tinatawag na apostolic succession. Dito tayo sa pang-11 alagad, si Matias. Si Matias ay namatay 70 AD. Dito sa Acts 1 verse 26, recorded how Matias replaced Judas Iscariot. O siya pala yung pumalit. The betrayer of Christ who hung himself as the 12 apostles of Christ. And they cast lots for them, and the lot fell on Matthias, and he was numbered with the 11 apostles. Matthias is believed to have been one of the 70 Christ sent out during his early ministry. As Luke 10 verse 1 records, after this the Lord appointed 72 others and sent them on ahead of him 2 by 2 in every town and place where he himself was about to go. So si Christ ay nagpadala ng kanyang mga disciples para mangaral sa bawat bayan. At yung bawat bayan na inutusan ni Christ na pupunta ron ay dalawang mangangaral kada bayan. At ayon sa history, pinaniniwalaan na si Matias ang isa sa ipinadala ni Kristo sa mga bayan ng mga pagano para gawing itong Kristiyanong bansa. Ito si Matias disqualifies him to be an apostle. Matias, of which the least is known, is said by Eusebius to have preached in Ethiopia. He was later stoned while hanging upon a cross. So si Matias ay natagpuan at pinatay sa Ethiopia. Ang bayan ng Ethiopia, wala pong protestante doon. Ang dumiiral doon, it's either Muslim or Katoliko. At ang bangkay ni Matias ay nasa pangangalaga ng simbahang Katolika. Kaya pwede namin iugnay ang apostolic succession way back in Matthew 16 verse 18 up to now 266 Pope Francis. Last but not the least, Apostle John. Siya ay na-martyred at namatay 95 AD. Ito si Apostle John, hindi siya pinatay. Siya ay namatay sa katandaan. But this apostle, which is John, that he was not martyred, that he was thrown into a boiling oil. John is the only one of the 12 apostles who died in a natural death. Although he did not die as a martyr's death, he did live a martyr's life. He was exiled to the island of Patmos during the reign of Emperor Domitian for his proclamation of the risen Christ or risen Christ. It was there that he wrote the last book in the Bible, which is to be the book of Revelation. Some tradition says was thrown into the boiling oil before the Latin gate. While this didn't killing him, it is likely scarred him for life. Traditional Christian thinking assumes that John the Revelator died of natural causes of the Isle of Patmos where he lived in the exile. However, according to Latter-day Saint belief, we rely on the Doctrine and the Covenant section 7. And the Lord said unto me, John, my beloved, that what is desirest thou? For if you shall ask what you will, it shall be granted unto you. And I said unto him, Lord, give unto me power over death, that I may live and bring souls unto thee. And the Lord said unto me, Verily, verily, I say unto thee, because thou didst this, thou shalt tarry until I come in my glory, and shalt prophesy before nations, kindreds, tongues, and people. So John might be wandering around somewhere preaching the gospel as we speak. John the Beloved, the Revelator, died in natural causes on the Isle of Patmos. Yung sumulat ng aklat ng pahayag ay pinaniniwalaan na namuhay siya ng martir dahil dinala siya doon sa lugar na kung saan napakalayo. At pinaniniwalaan na si Apostle John ay naglibot
doon sa lugar na yon at ipinagpatuloy ang kanyang pangangaral hanggang sa huling hininga niya. At siya ay nabuhay na banal. At dito tayo sa apostol ng mga hentil, ang nag-iisang apostol ng mga hentil na si San Pablo. Siya ay namatay 67 AD. Paul was a self-confessed persecutor of the Christian faith. As he states in Galatians 1 verse 13, "For you have heard of my former life in Judaism, how I persecuted the church of God violently and tried to destroy it." Paul was brought to repentance as he traveled to Damascus. Ironically, he was on his way to arrest those who held to Jesus' resurrection. Paul started as the greatest skeptic, but spent the rest of his life proclaiming the Christ he once persecuted. Ayon sa sulat ng 2 Corinthians 11 verse 23 to 27, defending his ministry, Paul tells of his sufferings for the name of Christ. Ang sabi, "Are they servants of Christ? I am a better one. I am talking like a madman, with far greater labors, far more imprisonments, with countless beatings, and often near death. 5 times I received at the hands of the Jews the 40 lashes less one. 3 times I was beaten with rods. Once I was stoned. 3 times I was shipwrecked. A night and a day I was adrift at sea, on frequent journeys, in dangers from rivers, danger from robbers, danger from my own people, danger from Gentiles, danger in the sea, danger from the false brothers, in toil and in hardships. Through many a sleepless night, in hunger and thirst, often without food, in cold and exposure. Finally, Paul met his death at the hands of Emperor Nero when he was beheaded in Rome. Ang mga alagad, the 12 apostles of Christ, including the apostles of Gentiles, which is Apostle Paul, sila ay matatapang na nakipagdebate sa mga pagano hanggang sila'y patayin. At ang kanilang mga labi ay nasa pangangalaga ng simbahang Katolika na siyang kaya naming ipaglaban at ipagtibay na the Catholic Church was founded by Jesus Christ, and this apostolic succession is my evidence and my proof that the Catholic Church is the true church. Ang salvation ng pagiging isang Kristiyano ay makikita lamang sa simbahang Katoliko, dahil kahit kailan ang 12 apostles, even Apostle Paul, they are not Protestant. They are under the Catholic Church, because the authority which is Jesus Christ was given to Peter is the authority na magpasa hanggang ngayon sa loob ng 206 na Santo Papa. Kami ay mananatili, maninindigan at pagtitibayan that the Catholic Church and the apostolic successor ng simbahang Katoliko, yan ay tunay at totoong tatag ni Kristo. Not the Protestant churches, only the Catholic Church. The true religion and the only religion na makakapagbigay ng salvation sa lahat ng mga mananampalatayang Kristiyano sa ilalim ng Iglesyang Tatag ni Kristo, walang iba kundi ang one holy apostolic Catholic Church. Yun lang po, at maraming salamat mga kapanalig sa inyong pakikinig. Magandang hapon po. Ayun, maraming salamat, Sanrio, sa sa time, no? So parang lumampas tayo ng 1 hour, pero okay lang 'yon dahil naging makabuluhan yung pagpapahayag mo. Napaka-emotional, ano? But anyway, sa mga shoutout ka muna, Sanrio, sa mga natin bago tayo punta sa mga tanong kung meron man. Lalo na ayun. Shoutout po muna, Sanrio. Shoutout po sa lahat po ng mga nanonood ngayon, sa mga taong pinanonood ako. Maraming pong salamat sa inyong pagsuporta po sa akin. Sa mga hindi po Katoliko dito, wala po akong balak i-offend po yung paniniwala
ninyo, ginagalang ko po yan. Inilatag ko lang po yung aral ng aming simbahan. Pasensya na rin po kung medyo naging emosyonal ako kasi pagdating po talaga sa ganitong usapin, kasama po yung kalooban ko, no? Humihingi po ako ng tawad kung meron akong nasaling na protestant, pasensya na po kayo. Kinuha lang po ng platform na ito ang stand ng Catholic Church pagdating sa apostolic succession. Kaya maraming salamat po kuya sa pagpapaunlak sa akin at maraming salamat kahit na ito ay Protestant platform at hindi tayo magkapanalig, ay binigyan mo pa rin ako ng pagkakataon na maipahayag kung ano ang katuruan ng aming simbahan. At isang malaking karangalan na sa kauna-unahang pagkakataon ako ay naimbitahan sa isang Protestant platform para maghayag ng aming pananampalataya. And it's my privilege na ako po yung napili nyo. Sa dami ng CFD, sa dami ng Katoliko, ako po yung nagtuhan ninyo na mag-present ng aming doktrina pagdating sa aming simbahan. Yun lang po. Maraming salamat mga kapanalig ko. Okay. Sanrio, parang nagpapaalam ko na. Teka lang ha. Bali, may mga tanong ba tayo? Mga kapatid, sa mga viewers po natin, iwasan po natin yung magsasalita ng di maganda sa speaker. No? Guess ko po yan, kaya respeto po natin. At kahit sino pa wag natin pagsalita ng hindi maganda. So, kung may mga tanong po kayo, shoutout po kay Katoliko Sandigan, Bronzuela, Sister Amy Alfonso. Sino pa ba? Sa lahat po ng mga Katoliko, ang dami po mga Katoliko nanonood. So, salamat po sa pagsuporta kay Sanrio, no. At sa mga natin, mga apostolic na sa ibang na hindi Katoliko, may mga tanong ba kayo? Shout out kay Wen Strangia. So, habang wala pang tanong, Sanrio, pwede mo bang paunlakan yung tanong ko base doon sa mo? Sige po, wala pong problema. Okay, so clarification lang to, no? Sige po. Okay. Nasabi mo kanina, Sanrio, na yung authority ay napapasa-pasa. Napapasa-pasa yung authority. So, ang question ko dito, pwede mo bang, dalawa no, sa tanong na to, pwede mo bang i-define yung authority na yun? Anong klaseng authority na yun? And at the same time, paano ito naipapasa? Kung naipapasa siya, naghalimbawa ka ng isang presidente. 'Di ba kanina? Naipasa yung pagka-presidente, sabihin natin na gano'n. So may sistema siya na naipasa yung opisina ng pagka-presidente. So yun yung tanong ko, paano naipasa, sabihin natin, from the 12 apostles to the Catholic tama, hindi mo nabanggit ito, brother, Sanrio. Yung term na ginagamit nyo ngayon sa apostolic office ay papasi, tama ba? Tama ba ako doon? Okay. So hindi mo siya nabanggit, yes, para lang for clarification lang sa mga So doon sa punto na ng papasi, papaano na ipasa from 12 disciples to the papacy? And can you also give some definition ng authority? Ano bang authority itong binabanggit mo kanina base doon sa verse? Okay. Thank you. Okay. Yan ay papasok sa yung papacy, papasok yan sa law sa pagdating sa katuruan ng aming simbahan na tinatawag naming magisterium. Okay. Ang authority na to, na which is tinatawag na magisterium para dito sa papacy, nagsimula yan sa Matthew 16 verse 19, di ba? Pedro, ano man ang kalagan mo sa lupa, kakalagan sa langit. So ayun yung authority, binigyan siya ng authority ni Christ. So sa aming simbahan kasi, para yung baptism di ba? Kumbaga, hindi ka pwedeng tawaging Kristiyano kung wala kang binyag. So naipapasa baptism, di ba? Sa madaling salita. Kaya nga papalat kasi naipapasa. So ganun din pagdating sa authority. Kapag ang isang namumuno ay mamamatay na o pinatay minartir, ang mga pamunuan ng iglesia na which is ito ay tatag ni Christ, so may mga namumuno diyan, hindi naman pwedeng wala. Sila ay nagkakaroon ng eleksyon. Kinakailangan kasi na kapag ang namumuno ay pumanaw o pinatay, kinakailangang may papalit kasi magiging magulo ang isang simbahan. Kung walang mamumuno, wala silang pakikinggan. Kaya ito ayon sa mga history, etong si ang pangalan nito, si Peter, ipinasa niya yung authority niya
doon sa ikalawang pope. Actually, hindi ko siya binasa na kasi baka mapahaba pa, no? Nakalimutan ko yung pangalan, parang Pope Linus ata yun. Pinasa niya yung authority niya doon para ipagpatuloy. Ngayon, itong tinatawag na authority na which is magisterium, ito ay nagsimula pa sa panahon wala pang Bible. Kasi parang like what I've said, kagaya ng presidente. Diba? Ang isang bansa, pag walang pangulo, magulo. Kinakailangan na ipapasa. Tingnan nyo ang INC. Successor ng mga Manalo, hindi ba pinapasa nila yung pagiging ministro? Ganon din sa amin. Ang pinagkaiba lang namin sa ibang mga Protestant, ang una naming pinuno, si Pedro. Sa kanya nanggaling yung aming authority. Kumbaga, yung magisterium ng simbahan o yung authority ng church ay kay Peter nagsimula. Hindi katulad sa INC, kay Felix Manalo nag-start. Doon siya nagkaroon ng pagkakaiba. But still, yung magisterium ng church, kapag yan ay ipinatupad sa aming simbahan, hindi yan pwedeng baliin. Kasi anuman ang kalagan mo sa lupa, kakalagan sa langit. Kung ano ang ipinatupad ng pinaka-leader ng aming simbahan, yun ang masusunod. Kaya kapag ang pinaka-leader ng simbahan ay nagkasakit, mamatay na, o biglang namatay, yung mga namumuno sa simbahan, sila yung pipili ng kandidato. Kung sino yung papalit na mamumuno. Kasi magiging magulo ang simbahan kung hindi magpapatuloy ang pamumuno. At dahil sa ganitong sistema, sa pagpili ng mga susunod na uupo bilang leader ng simbahan, dyan nabuo ang apostolic succession ng simbahan. Dyan siya nabuo. May bisita ka. Sige lang. Yung aso ko. Yan, okay. Doon po nabuo yung apostolic succession dahil sa pagpapasa-pasa ng posisyon kung sino yung magiging leader. Kaya pag sinabing apostolic succession ng aming simbahan, ibig sabihin pagpapasa ng authority na susunod na leader ng isa. Ikakat kita din Sanrio, kasi baka mawala yung gusto kong i-point out. Yung definition mo ng authority, ito yung sinasabi doon sa verse na binding and loosing. Ito yung authority, yung binding and loosing na sinasabi mo. Okay. Ngayon, yung doon sa tema ng pagpapasa, doon sa sinabi mo, kung if I understand you correctly, by election. So, nagkakaroon ng election. Okay. So, yung binabanggit dito kanina sa binasa mo na Matthew 16:19, yung binding, tama ba ako? Matthew 16:19 ba yun? Tama. Kalagan sa lupa. Okay. Yan ay tumutukoy general. Wala siyang specific na tinutukoy na ibabind at ilulus. Tama ba ako sa pagkaintindi ko sa'yo? General siya, sa lahat siya ng aspeto. General siya. Pagdating sa spiritual, sa usaping spiritual lang, hindi sa batas ng gobyerno natin Sa pagdating sa usaping ng simbahan. Sa church, general. Sa church. General church talaga. Pang-simbahan siya. Okay. Teka lang magtitingin ako ng mga tanong natin. Sa mga viewers natin, baka po meron kayong tanong at habang nagsasalita ako, may pumasok sa isip nyo na gusto nyo itanong kay Sanrio. No? Kasi hindi ko kukunin ng mahaba yung time ni Sanrio dahil bukas simba po tayo. No? Shoutout kay Katoliko, Sandigan. Hindi ko maipapangako sa iyo yan kasi may mga doktrina din talaga ng mga Katoliko na talagang gamitin ko yung word na binabanatan. Pero in a right way, hindi tayo bumabanat ng mga negative na salita, Pwede naman tayong mag-inquire sa mga doktrina na kagaya ng ginagawa natin, no? Pero hindi yung banat na atake talaga, no? So, hindi ko may papangako 'yan sa iyo, brother Katoliko Sandigan Bronzuela. But again, welcome kahit sino dito sa platform natin kasi nga ito'y pag-aaral para din to sa lahat, hindi lang para sa mga Katoliko, para sa lahat. Baka malay nyo, may ma-convert na madagdag sa inyong sasamahan nyo, di ba? Dahil sa pahayag ni Sanrio. Bro, wala pang tanong. Sanrio, wala pang tanong. Pwede ako mag-follow up question? Wala, di ba sabi mo pwede ako mag-follow up question dun sa tinanong ko kanina. Kasi okay. Sabi mo by election by election. Wala bang nire-require kasi syempre kagaya ng tama naman pagka nilipat sa presidente by election pero merong qualification yung presidente bago siya tumakbo. So sa inyo
mayroon bang qualification ng isang tao bago siya mapabilang doon sa pagpipilian? Ang isa sa qualification para ikaw ay maging pope o maging leader ng aming simbahan, yan ay magmumula sa mga iba't ibang namumuno ng simbahan, sa mga bishops. So, sila yung namimili kung sino yung maging kandidato. Katulad ni Pope Francis, may ang napipisil niya si Cardinal Tagle. Oy, di ako sure si Cardinal Tagle. So, bukod doon sa gusto ng Pope, bukod doon sa gusto ng Pope, kunyari gusto ng Pope si Cardinal Tagle yung susunod na papalit sa kanya, may mga bishops din ng under ng Catholic Church ang may kanya-kanyang kandidato. At yun yung binibila kung sino yung mga hehelera doon sa leader. Ngayon, kapag nandoon na yung mga nakahelerang kandidato, magkakaroon niya ng botohan sa mga bishops. Pero walang nakakaalam kung ilan ang bilang. Hanggang sa magugulat na lang kami, meron nang naihalal na po. Nakakaalam lang niya yung mga namumuno sa simbahan. Alright, okay. Kasi kaya ko na itanong yon Sanrio, just for the sake din ng mga viewers natin, no? Again, hindi ko inatake si Sanrio, ako yung nag-ask lang ako ng clarification sa kanya, no, base doon sa pinahayag niya. Dito sa verse kasi na to, mag-share ako ng